PN junction behaves in such a way na tawag dito, when you apply current or when you apply voltage in one direction, when you bias the PN junction in one direction, magko-conduct siya ng current. Pero if you bias the PN junction in the opposite direction, tawag dito, hindi siya magko-conduct ng current. And the way to explain that is that yung potential barrier, okay, or yung depletion region, pag forward bias yung PN junction ay babawasan, luminipis. So nagkakaroon ng conduction ng current. Pero pag reverse bias, yung depletion region ninyo ay kumakapal. Tapos, ang tawag dito, at nagpa-prevent yung pag-conduct ng current dahil sa kapal ng depletion region. Okay, and that makes it tawag dito advantageous in certain situations kasi you have a way to sort of bias the PN junction para i-allow or i-prevent yung pag-conduct ng current. Okay, and yung ganong klaseng device ngayon na kung saan pag binayas mo ay nag-allow or nagpe-prevent ang pag-conduct ng current ay tinatawag natin na diodes. Okay? At yun yung titignan natin ngayong araw kung paano natin i-apply yung concept na ito to tawag dito ay device na tawag dito, well, to device which we call diode. Okay? So ito yung siguro yung first, at least sa physics, ito yung first device na pag-aaralan ninyo. First semiconductor device na pag-aaralan natin. Okay, and we're going to start with how diodes work. Okay, so this is how diodes work. Yung forward bias, if you recall, ay ina-apply natin, okay, in such a way na yung positive terminal ay kino-connect natin dito sa anode, right? And then yung negative terminal ay kino-connect natin dito sa cathode. Of course, naglalagay tayo ng resistor dito kasi we want to control yung current na dumadaan dyan. Otherwise, magde-depend lang tayo sa internal resistance nung diode. Of course, in the idealized model, walang internal resistance yung diode. Okay, walang ay so sandali Okay, so walang ayaw maggamit ng eraser. Yeah. Yun. Mas hindi ko naman bura. Anyway, so sa idealized model, walang resistance itong diode. Iba bang better na app kesa? Of course, ang isang pwede kong gawin ay huwag ko na lang gamitin ito. Ito na lang tayo. Yan. Okay. So dito, okay, dito sa idealized model, yung diode mismo ay walang internal resistance. Okay? Dahil wala siyang internal resistance, okay, yung control ng current ay totally dependent on yung resistor na nandito. Okay, so resistor R. Okay, notice, okay, now sa 102, tawag dito, tinuro sa inyo na ang direction ng current is from the positive terminal, diba? Going to the negative terminal. Okay, at least yun yung convention na tinuro sa inyo, right? Pero, alam natin na ang current talaga na nagpo-flow dito, ang conduction is due to electrons.
Okay? And dahil negatively charged sila, yung correct na current flow, at least in the physics sense, is in this figure ay counterclockwise. Okay? Kasi electrons to mga nagta-travel, right? Okay, so tawag dito, sana maintindihan niyo yung ganung klaseng concept. Kasi minsan, dahil sanay ako na from positive to negative, baka yun yung ilagay ko, di ba? Pero iba yung nakasulat dun sa figure, or pag nagbasa kayo ng book, iba yung nakalagay sa book na direction. Okay? Yun lang ang tandaan nyo. Keep in mind na by convention, it's positive to negative, pero yung understanding natin sa physics is that electrons yung mga yan, so kailangan yung baliktarin yung direction ng flow kasi nga electrons sila, negatively charged particles sila. Okay, so yan. Anyway, so yan yung direction ng current. Okay, pagdating sa diodes. Okay, so in the ideal diode model, okay, na walang internal resistance yung material, once na magkaroon ka ng once na mag-apply ka ng voltage dito, so for V greater than 0, okay, for V greater than 0, automatic na meron ka kagad na current. Okay, so for V greater than 0, meron ka kagad na current. Okay, now if you apply a reverse bias, so tignan nyo dito na yung bias na ginawa natin is dito na yung positive terminal, dito yung negative terminal. So yung current flow, or at least yung in-expect natin na current flow ay in this direction. Pero ang nangyayari nga dito sa diode is kumakapal yung depletion region. Kaya dahil kumakapal yung depletion region, nagpe-prevent siya ng current flow. Which means na in the ideal diode model, okay, pag yung voltage, kasi baliktad na to, no? So this voltage is less than 0. Pag yung voltage is less than 0, then walang current na magpo-flow. Okay, so yung current voltage characteristics, okay, so yung IV characteristics ng ideal diode model is drawn like this. Okay, kasi in the reverse bias, tawag dito, walang current na magpo-flow, and in the forward bias, merong current na magpo-flow, pero infinite yung infinite yung current, okay, na magpo-flow diyan. Okay? Okay. So you can model the ideal diode as simply as a switch. Okay, kaya yan yung nakikita niyo diyan. And as a closed switch. And you can model the forward bias ideal diode as a closed switch, and the reverse bias ideal diode as an open switch. So as a first approximation, kung halimbawa na nalilito pa rin kayo sa kung paano gumamit ng kung paano i-treat ang diode sa isang circuit, ito muna yung isipin niyo, yung ideal diode. So if it's forward bias, closed lang yung switch na yan, and if it's reverse bias, then open lang yung switch. Okay? Ngayon, sa practical diode model, meron tayong idadagdag na bias voltage. Okay, so actually, ito ang tawag na nga dito ay bias voltage. And then meron itong VB. Okay. Yung VB na yan ay kung mapapansin niyo opposite in direction dun sa bias. Okay? So ang ginagawa niyan is that if V bias is less than or equal to VB, walang current na magpo-flow. Di ba? Kasi halimbawa ang VB ninyo is 0.7. Yun yung para sa silicon. Di ba? Ang silicon, ang VB niya is 0.7. So kung V bias nyo is tawag dito 0, so 0.1, positive yung V bias, 0.1, tapos meron kang negative 0.7 doon, hindi magko-conduct yung current, di ba? Kasi kina-counter flow o kina-counter yung energy na galing dun sa voltage na VB ay kina-counter yung energy na galing dun sa V bias. It's only when the V bias, so dito no current, it's only when V bias is greater than VB when you have current.
Okay, so ang mangyayari ngayon dun sa current voltage characteristics is that imbis na magpipeak siya or magkakaroon siya ng current sa V equals 0, magkakaroon lang siya ng current dun sa VB as a V equals VB. Okay, which in the case of silicon ay 0.7. Or 0.7 nga ba? Or 1.1. 1.1 yung sa germanium and sa silicon is 0.7. Okay, so yun yung makikita yung voltage characteristics dito. So, again, kaya 0.7 yan kasi yung sa practical diode model, meron kayong idadagdag na VB na reverse yung biasing. Okay. So, kung medyo naintindihan niyo na yung ideal diode model, pwede niyo igamitin din yung practical diode model. Basically, ang gagawin niyo lang, shift niyo lang yung current from 0 to 0.7. Okay, so you don't have any current until you reach yung 0.7 volts na voltage. Okay. In the reverse bias mode, okay, hindi na natin kailangan nung VB kasi reverse bias naman siya, di ba? So, and yung model naman natin na ginagamit diyan is open yung switch. So hindi nagmamatter yung VB dito, yung present VB. Okay? So, since open siya, walang current na nagfo-flow in the reverse bias mode. Okay? Okay. Now, in the complete diode model, ang nadagdag dito ay yung internal resistance nung diode. Okay? Yung internal resistance nung diode. Okay, so you have this VB. Okay, and then you also have yung internal resistance ng diode. Okay, and then you have this, you have that switch. Anong magiging effect ng internal resistance ng diode? Paano magbabago yung current? How will it change? In terms of voltage, current voltage characteristics, paano siya magbabago? Yes, magkakaroon siya ng slope. Di ba pinag-usapan natin ito last time? Di ba na ang slope sa IV curve determines yung resistance ng circuit. And since nagdagdag tayo ng internal resistance for the diode, magkakaroon ngayon ng slope yung IV curve niyo. Okay, so now we have this, anong tawag dito? Sort of approximation na ng diode. Diba? Kasi, tawag dito, it has this internal resistance, tapos meron ka rin ng 0.7 volts na kailangan mong i-overcome para lang magkaroon ng current. Okay. In the reverse bias mode, okay, ito yung model. Okay, so you have this open switch. Pero meron din kayong bypass. Okay? So ang tawag natin dyan ay bypass na resistance. Bypass resistance. You'll see this word na bypass quite often later. Pag dinidiscuss na natin yung transistors. Okay? So sa reverse bias, anong nangyayari dito? Okay. So saan pupunta ngayon yung current? Definitely dadaan siya sa resistor kasi yung switch open siya so hindi dadaan yung current doon, di ba? Pero pag naka-close yung switch, saan pupunta yung current? Pupunta ba siya sa closed line, sa resistor, or both? May resistance pa dun sa lower line? Wala. So saan pupunta ang current? Siyempre sa path of least resistance. Meron kang path of no resistance. So, walang pupunta na current dun sa may resistor. Lahat pupunta dun sa lower line, right? Kasi walang resistance dun, di ba? Bakit di ba? Bakit ka pupunta ron? Walang pipigil sa'yo. Diba? So, ganun itong ideal, itong complete diode model in the reverse bias mode. So, nangyayari is, pag reverse bias, meron ka pa ring current. And that current is dictated by the resistance, by this bypass resistance. Kaya, dun sa IV curve, meron kang ganitong klaseng slope sa IV curve. Okay. Yung slope na yan ay dahil nga dun sa bypass na resistance. Note na yung slope na yan is tawag dito is
mababa yung slope niya, so ibig sabihin yung resistance niya is quite high. Diba? So high ohmic itong resistance na ito. And in contrast, itong resistance internal resistance ng diode is low ohmic. Okay, alam natin na low ohmic kasi in the forward bias mode, mataas yung slope niya, which means na ang resistance niya ay mababa. Okay? So, when we discuss yung different types of diode, makikita natin kung ano ang silbi kung bakit merong current sa reverse bias mode. Kahit na sinabi natin na merong potential barrier diyan na pine-prevent yung current flow, meron pa ring maliit na current na nagfo-flow siya. Okay? Okay. So now that we have these three models, pwede na natin siyang i-apply dun sa ating circuit. At yung first circuit na pag-aaralan natin is called the half-wave rectifier. Now, in this circuit, okay, ang source voltage natin is no longer DC, but AC. Okay, and typically, ang AC source ay, saan mo tayo kumukuha ng AC source, AC voltage? Ano yung standard na pinagkukuha natin ng AC voltage? Saan? Sa outlet, di ba? Sumagot kayo. Ano ba naman yun? Tuturo lang, titignan yung outlet tapos gaganon. Di ba? Sumagot kayo. Okay? So, anong voltage yan? Anong voltage yung outlet? 120? 220? Saan bansa ka nagsasaksak? Sa Japan. 220 tayo sa Pilipinas. 220 to 40 sa Pilipinas. Okay? Layo ng extension cord mo ah. Okay. Wireless. Okay, so ano ang frequency ng outlet na yan? Siyempre, AC siya, di ba? So ang frequency ng outlet na yan is 60 Hz. Okay? Now, just for para lang magkaroon tayong perspective mamaya pag nagko-compute na tayo. Kunin niyo yung reciprocal ng 60. Tapos isulat niyo lang dyan sa sulat niyo dyan sa papel. Ano reciprocal ng 60? Hindi. In decimal, sige, hindi ako naging klaro doon In decimal, in decimal 0.67. Tama? Ay, 0.167, no? Sulat nyo dyan. Anong unit niyan? Ha? Hindi, ikaw. Fits. Seconds. Kasi ang unit ng frequency is hertz. Anong reciprocal ng unit ng hertz? 1 over hertz ay seconds. Di ba? Tama? Tama? Okay. So, ilan? Yung isang, anong tawag niyo dyan ngayon? Yung 0.167? Ano yung? Hindi wavelength kasi ang wavelength corresponds to space. Length siya eh. So, ang tawag pag time, ang pinag-usapan ay period. So, 1 period is 0.167. Okay? 0.167. Okay. Now, itong graph na ito, anong frequency niya? Wala siyang units. Sabihin natin 1 second. Second yung units niya. Ang frequency ng graph na ito ay, ang frequency ng wave dun sa graph na ito ay 1 hertz frequency tinatanong ko eh. Kasi ang 1 period is 1 second. So ang reciprocal ng 1 second ay 1 hertz. Okay, so dapat dapat alam niyo yan, ang tawag dito, naintindihan niyo kung paano gawin yung mga yan. Okay, kasi sa exam or dito pag nag-aaral kayo sa book, okay, pag nakita kayo ng graph, kailangan hanapin niyo yung scale para malaman niyo yung frequency. Okay, and then yung vertical scale din para malaman niyo yung amplitude ng voltage. Okay? Now, yung black na curve dito corresponds to the input voltage. So itong source voltage na yan na nandito. Yan. Okay, yan yung nagbibigay ng black na curve. Okay? Okay, now without the
Okay, so sa circuit na ito, describe ko lang briefly, nandiyan dyan yung diode. And then, nandito rin yung resistor na R1. Okay? So we take the output from resistor R1. Okay? Without the diode, ano sa tingin nyo yung magiging graph, okay, nung curve na ito? Pag wala yung diode, so it's just the AC signal and then R1. So pag kumuha tayo ng voltage across R1, ano yung magiging itsura ng waveform? Ha? Ano? Sine wave, tapos? Hindi, without the diode. Ha? Yes, same amplitude sa source voltage, di ba? Wala namang, ang ginagawa lang naman ng resistance is, anong tawag dito in this case, dun kayo kumukuha ng output voltage, di ba? So kung ano man yung voltage ng input is the voltage of the resistor kasi dun niya i-drop yun eh. So pag kinuha niyo yung voltmeter ninyo at mineasure niyo yan, ang makukuha na output voltage is the same as the input voltage, which is the black curve. Okay? Yun yung ano dyan. Now, if we add the diode, okay, and let's say na ideal diode yung pinag-uusapan natin. Okay? Anong conditions ulit sa ideal diode? Walang resistance, ano pa? Oh, Robinson. Ha? Oh, pag ideal. Infinite lang agad yung current, di ba? At kailan nag-start yung infinite current? Sa anong voltage? Sa zero voltage, di ba? At zero voltage, biglang aakyat yung current, right? Okay. So let's say na yung diode na yun is ideal. Okay. Ano ngayon ang magiging itsura ng waveform na yan? Itong source is tawag dito sinusoidal. So meaning meron siyang positive at saka meron siyang negative na components. Okay? So yung positive ay yung upward and then yung negative ay yung downward. Okay? So during the positive cycle, okay, anong klaseng bias meron tayo? Forward. Forward. Forward yan kasi di ba dito yung positive, dito yung negative. Tama? Okay, pag forward bias, yan yung positive, yan yung negative. Okay? So anong itsura ng waveform ngayon in the forward bias mode? With for an ideal diode lang muna. Ano mangyayari? Ha? Hindi. Okay, sige. Isa-isahin natin. Okay, dito tayo nag-start. Forward bias tayo ha. So ito yung black curve, yan. Okay, ano ngayon ang output sa R1? The same, di ba? Okay, kasi zero lang naman yan eh. Okay, andito ulit yung black curve. Okay, so nasa ano na yan? Ano ba yan? 0.4 volts siguro? O 0.4 volts na yung input. Ano ngayon yung output sa R1? 0.4 pa rin. Di ba? Kasi forward bias yung diode. Okay. Well, let's say dito tayo sa 2 volts na input. Anong output? 2 volts pa rin. Tama? Susundan, so kung ano yung input, susundan niya lang. Diba? Kaya, mangyayari is, ganyan lang siya. Okay? Sa forward bias. Okay. Now, sa reverse bias, okay, ang reverse bias ngayon ay ganyan na. Ano sinabi natin pag reverse bias? Walang current na dada. So kung ang input ninyo, okay, kung ang input ninyo ay, ilan ba to? Negative 1 volt. Pag ang input ninyo ay negative 1 volt, ano ang output current sa R1? Zero. Kasi nga, di ba, hindi siya mag-a-allow ng, yung diode will prevent the current to flow. Right? Pag 5 volts, negative 5 volts, zero pa rin. Di ba? So, ang mangyayari ngayon, yung curve ninyo will look
like this. So in the forward bias mode, yan yung red na curve. Okay? Forward bias lahat yan. Ayan, yan na yung red na curve. Pero, in the reverse bias, dahil hindi nga siya nag-allow ng current na dumaan, magkakaroon lang kayo ng flat na tawag dito na line dun sa zero voltage. In other words, walang voltage kasi dahil nga naka-reverse bias mode kayo. Okay? Now, itong type, so tignan nyo lang muna yung kulay red. Ano? Itong ganitong klaseng action, let's say, sa isang electrical circuit is called rectification. Okay? And you're rectifying only half the cycle of the input voltage. Kaya ang tawag dito is a half wave rectifier. Okay, hindi yung buong tawag dito full wave na one period, kundi only half the period. Kaya siya half wave, and then yung action is rectification. Okay, so you only allow, sige. O kasi ganyan yung configuration mo sa diode. Kung babaliktarin mo yung diode, ano sa tingin yung mangyayari? So flat siya sa positive cycle, and then siya magkakaroon ng current sa negative cycle. Okay? So ganun yung ano dyan. Mangyayari. So that's half wave rectification. Now, so nandun tayo sa ideal diode. Ngayon gawin natin na practical diode. Hindi yung complete. Di ba? Sa practical diode, ano yung change sa practical diode? Meron ng bias na, additional bias na 0.7 volts. Okay? So, ano ngayon ang gagawin ng 0.7 volts na yan? So, halimbawa, ang input nyo is, forward bias muna tayo. Okay? Forward bias. Ang input nyo is positive 1 volt. Ano magiging voltage across R1? Ang input is positive 1. So, yung AC signal na yun is positive 1. Ano ang output sa R1? 0.3 kasi kailangan yung bawasan yung 0.7. Madadrop yung voltage sa 0.7 sa amin sa tayo. Kaya dito, okay, let's say na dito sa positive 5 volts, ano yung tawag dito? Ano yung output sa R1? 4.3, di ba? Kaya dito, yung kulay blue, 4.3. So yung blue na yan represents yung case kapag ang ginamit natin na model is yung practical diode model na kung saan merong tawag dito VB okay, na 0.7. Okay? Okay? Sa negative bias, nagmamatter ba yung VB? So, pag ang bias is negative 5 volts, ano ang output voltage? Zero pa rin kasi nga hindi nga siya magpe-prevent ng current flow kasi nga naka-reverse bias kayo. Ang kapal-kapal na ng depletion region nun. Okay? So hindi siya magpapadaan ng kahit anong current. Okay? So yan yung ibig sabihin ng rectification. So kaya dito, meron tayong equation na VR1 is equal to V input, okay, minus 0.7 volts. Now, itong P na to, ang ibig sabihin niyan ay peak voltage. Okay, ibig sabihin ng peak voltage is yung actual na voltage ng waveform. So this one is 5 volts. Okay? So kung ano man yung voltage ng waveform, yan yung peak input voltage. So peak input voltage. Okay. And then yung VR1 is the voltage across R1. Ayos. Ako nakalimutan. And then, minsan nakakarinig kayo ng mga terms na narinig nyo siguro. Average voltage, RMS. Narinig nyo na ba yun o hindi pa? Sa 102, hindi nyo ba pinag-aralan yung sa 102? RMS voltage. Hindi nyo pinag-aralan? Itong 220 volts, kaya nandiyan pinagsasaksakan ninyo, kuryente, hindi yan peak voltage.
Yan ay RMS voltage. Ano ibig sabihin ng RMS voltage? Ano ba alam niyo ba ibig sabihin ng RMS? Root mean square. So if you have a sinusoidal waveform, kunin niyo, bawat points na yun ay, kunin niyo yung root. Teka, ano bang mauna? Kunin niyo yung square muna, i-average niyo lahat ng points, and then saka niyo kunin yung square root. Kaya siya tinawag na root mean square. Ibig sabihin, yung 220 volts na yan, okay, yan ang RMS voltage, at yung peak voltage niya is 220 volts times square root of 2. Okay, ano bang 220 times square root of 2? Sige nga, compute nyo. Times 1.4, di ba? Ilan? 300? 311 volts. Kita nyo, mas mataas pa yung voltage kaysa ano. Kasi yung akala nyo na ano. Kaya pag sinaksak nyo yung dalawang daliri nyo dyan sa ano na yan, sa plug na yan, 311 volts yung ano, yung papasok sa inyo. Tawag dito, 60 times per second. Okay? 311 volts, 60 times per second. Okay lang yun. Siyempre, ang isang iisipin nyo doon, pwede namang 0 volts, 60 times per second. Diba? Kasi nga AC siya. Okay, hindi nyo nakuha yung joke na yun. Ano na? Okay. So, naintindihan niyo itong half-wave rectification? Nakuha niyo? Okay? Okay. So, this is half-wave rectification, pero anong difference? Yes, naka-reverse yung diode. At kung titignan ninyo, lahat ng negative cycle, yun lang yung rectified. Sorry, yung positive cycle, yun yung rectified. And then yung pinadaan niya ay yung negative cycles. Okay? So, still half-wave rectification, pero naka-reverse yung diode. Yes. Oh. Yep. Yes. Okay. Now we have a full wave rectifier. Ibig sabihin, each cycle ay nire-rectify niya. Okay, pero wala siyang tinatanggal. Lahat ay ginagawa niyang, in this case, lahat ginagawa niyang positive. So, mathematically, you're simply taking the absolute value of the waveform. Diba? Kasi yung positive, yung negative, ginagawa niyang positive. Okay, mathematically. Now, how do we implement that? Okay, wag niyo munang pansinin itong wag niyo munang pansinin yung T1 na yan. It's just a transformer. Okay, kung hindi niyo pa narinig kung anong transformer, yun yung i-discuss natin next meeting. Of course, alam niyo naman tong AC source. Okay, and well, basically, ang ginagawa lang ng transformer is that it transforms yung voltage from lower voltage from a higher voltage to a lower voltage, or from a lower voltage to a higher voltage. Okay, from pag higher to lower, ang tawag doon ay step down transformer. Pag lower to higher, ang tawag doon ay step up. Okay, ang silbi ng mga yan is not just, of course, to decrease the voltage, but also to limit yung current na padadaanin niyo dun sa circuit. And kaya bakit nyo kailangan ng step down? Kasi di ba 220 to, yung, for example, yung mga gadgets ninyo, ano bang charging voltage ng mga yan? 9 volts, 12 volts, di ba? Hindi nyo kailangan yung buong 220. So you need a transformer para i-step down yung voltage from 220 to 9 volts. Actually, 9 volts DC yan. Hindi yan 9 volts AC. Tama? Tama? So meron pang gagawin para i-convert siya into DC voltage. At pag-aaralan natin lahat yan ngayong araw. Okay? So, dito muna tayo sa full wave rectification. Okay? Bakit ito tinawag na center tap? Yung tawag dito, yung transformer ay merong 3 terminals.
Okay, kung mapapansin ninyo, itong transformer na ito ay merong terminal dito. Okay? Dito sa part na ito, may terminal siya dito. And then you have a ground terminal. Okay, sa lab, makapapakita sa inyo kung ano itsura ng transformer. Pero nakakita naman lamang kayo ng transformer. O hindi pa? Ay, mga high powered yun na ano. Pero yung mga ano lang, yung mga ordinary lang na mga 220 to 12 volts, 220 to 15. Maliliit lang yung ganyan. Pero bibigat sila. Kasi coil yun, copper coil na mayroong iron na ano na tawag dito. So anyway, may mga 2-terminal transformer, may 3-terminal, and then meron ding multiple terminals. In this case, kaya siya tinawag na center tap kasi 3-terminal siya at yung middle na terminal ay ground. Okay, so ito, so meron siyang ground dito. Yan. Okay. Pag tinatamad kayo, pwede niyo i-drawing yung ground na ganyan, na triangle, di ba? Kung halimbawa tinatamad na kayo. And then may naalala ko na isa sa inyo nagtanong. Tawag dito, ano bang paano nag-work yung ground symbol na yan? Okay. Pag nakakita kayo ng ground dito, tapos may ground din na symbol doon, konektado yung dalawa na yan. Okay? So ibig sabihin, mag-flow yung current from here to there. Okay? Of course, hindi yan magic. Kasi, ang tawag dito, symbol lang yan. Now, bakit siya tinawag na ground in the first place? Kasi talagang ginagamit natin ay yung earth na ground. Literally ground. So, ang ginagawa dyan, pag maayos yung pag-setup ng electricity ng isang building o isang bahay, merong copper na rod na at least 12 feet long, 10 feet long, at least 10 feet long na ibinabaon sa lupa. Yes, kung sa labas ng bahay nakausin na lang siya ng gano'n. Pero typically tinatago yun kasi ayaw mong ha? Actually delikado yun. Kasi ground na yun di ba? Halimbawa lang na hawakan mo yun, kahit na iganon mo lang yung kamay mo sa outlet, magkaroon ng spark, magpo-flow yung current. Kasi nakaka-connect ka sa ground Naka-connect ka sa ground, tapos yung copper pa talaga yung hinawakan nyo, di ba? Okay lang kung nakaapa ka sa ground, iganon mo, posibleng hindi ka pa makuryente. Pero kung hahawakan mo yung mismong rod na yon, tapos iganon mo yung kamay mo, siguraduhin nyo naka-video para hindi masayang yung effort nyo. Both. So, yun yung silbi ng ground siya. Kaya siya tinawag na ground. So yung earth is a repository of charge. Okay? Kaso sa Pilipinas, wala tayong pakialam sa mga ganyang bagay. Okay? Kaya nga yung pag bumibili kayo ng di ba, mga gadgets niyo, yung mga tinatanggal niyo yun, di ba? Kasi walang silbi sa atin Dahil hindi naman wala. Hindi tayo nagko-connect ng ground Kaya ang daming tawag dito, pagsunog, ang automatic na na rason ay faulty electrical wiring. Malamang. Unang requirement na ground, wala. Di ba? Saan mo ibabato yung current? Umiikot lang yung current. So floating lang lahat ng charges mo, di ba? Anyway, so yan yung sabi ng ground. So pag may nakikita kayong ganyan na symbol, konektado yung lahat ng terminals na yan. Okay, along ground. So yan yung reference na voltage. Okay, so ngayon tingnan natin yung forward bias. I hope hindi kayo malito. Yung red dito, yun yung forward bias. Ay, actually hindi. Sorry. Yung red dito ay yung positive phase, hindi forward bias. Okay? Siyempre, manggagaling siya dito. Sa point na ito. Okay? Pupunta muna siya sa path na ito. Papunta sa D1. Okay? Tapos, saan siya pupunta? Definitely, didiretso siya sa ground. Okay? Bakit siya hindi pupunta sa D2? Kasi yung D2, ano bang orientation ng D2? Naka-reverse bias. Bakit siya pupunta dyan? Ipiprevent siya ng D2 na
yung D2 will prevent the current to flow. So pupunta siya dun sa ground. Ay, dito pala, sa ground. Okay, and then babalik siya dito. Okay, and dito siya magpo-flow. Okay? So yun yung flow ng current through D1. Okay? At yun yung sa positive na cycle. Okay? Okay, so sa positive cycle, and gamitin na natin yung practical na diode na mayroong 0.7 volts, yung kulay red na graph yung makukuha ninyo. Okay, now, sa negative cycle, ang gamitin natin yung blue. So sa negative cycle, dito na siya pupunta. Dito na ang daan niya. So dito siya magsa-start. Dito ang daan sa D2. Okay? And hindi siya pupunta sa D1 kasi nga yung D1 naka-reverse bias. Pupunta siya sa ground, dyan, and then dito siya lilitaw, and then dito siya magpo-flow. Okay, so yun yung cycle nung sa reverse bias. Okay, pero note okay, na tawag dito, naka-forward bias yung D2. Which means na hindi niya na-recognize na negative yung cycle na yun. Diba? So ang i-output niya sa R1 is still positive. Okay? Kaya, dun sa negative cycle, ang makikita niyong output sa R1 is a positive graph. Okay, so regardless kung ano yung direction ng AC signal ninyo, parating output ay yung positive lang na cycle. Or positive na waveform. Okay, so yan yung, ang tawag natin dyan ay full wave rectification kasi wala tayong sinasayang na part nung input signal, and then center tap kasi meron tayong ground na nakakonect dun sa center nung transformer. Okay? So, questions? Questions? Ano, ang dami nyo nang natututunan ah. Baka overwhelming na. Ha? Nag-haywire na? I-diretso mo sa ground. Okay. Anong tawag natin dito? Ito ay center tap full wave rectifier. By the way, yung difference between yung input at saka yung output is also 0.7. Kasi di ba nagda-drop yung voltage na 0.7 dun sa diode. Okay? Okay. Now, dito na tayo sa full wave bridge rectifier. Anong difference? Tignan niyo yung configuration ng diode. Yes, parang Wheatstone, di ba? Parang Wheatstone. Pero hindi niyo i-orient yung diode niyo ng basta-basta lang. Meron siyang tamang orientation. Okay? Now, maintindihan natin kung paano niyo i-orient yan pag pinag-aralan natin yung current flow. So tingnan muna natin yung forward, so yung positive cycle. So sa positive cycle, okay, saan pupunta yung current? Dito manggagaling yung current, pupunta siya dito. Okay, and pagdating niya dito sa junction 2, definitely hindi siya pupunta dito sa left. Pupunta siya sa right. Right. Ayos. Then, dito siya. Okay. May ground dyan, ibig sabihin doon siya pupunta. At didiretso siya dyan. Pagdating niya dyan, anong path niya? Left or right? Akyat? Akyat pa yan. Akyat yan ganyan. Pupunta sa junction 4. Okay? Dito siya sa baba. And then sa junction 3. And then balik dito. Doon. Okay? Actually, hindi dapat nakakonect yun. So, yun. Yun ang magandang tanong. Itatanong ko na yun next eh. Galing mo ah. Bakit hindi sa taas? Ha? Yes, exactly.
Magdedepende yan sa bias. Yung upper diode, hindi siya biased in such a way na dun pupunta yung current. Di ba? So, ito yung isipin niyo. Ito yung ground and okay. So, ito yung positive cycle, di ba? Dito, with respect to ground, may bias yan, di ba? So, parang nag-drive kayo ng sabihin natin DC voltage. So, ang nakikita nitong D1 ay itong bias voltage na ito. Okay, kasi ano siya, with respect to ground. With respect to ground. Okay? Ngayon yung D2, hindi niyo nakikita yan kasi both ito at saka ito ay tawag dito. Well, nakikita niyo yung ground pero reverse bias kasi siya. Okay, so hindi dadaan yung current dyan from junction 2. Okay? Pero from junction 4, ano yung nakikita niya? Anong nakikita nung current? Ito yung reference niyo eh. Ground yan eh. Ground yan, di ba? So, ang nakikita niya na isang alternative is this. Kasi ito, mas mataas yung voltage with respect to ground. Kaya dito siya dadaan. Okay. Pero ito, hindi niya makikita yan. Or nakikita niya pero reverse bias nga. Okay? So, di ba, pupunta naman yung current kung saan nandoon yung ground or yung reference. So kaya niya pipiliin yung papunta sa junction 3. Now in this case, nasagot ko ba yung tanong mo? Okay. So in this case, ilan yung voltage drop through the circuit? Ilang diodes yung dinaanan niya? 2. So ano yung total na voltage drop? 2 times 0.7, 1.4. Okay, so yan ay, yung voltage drop na yan at any point dito is 1.4. Okay, kasi dalawang diodes yung dinaanan niya. Okay, let's take a look at yung reverse cycle. So sa reverse cycle, dito siya manggagaling. Okay. Then, definitely hindi siya pupunta dito sa diode na ito. Okay, dito siya pupunta sa diode na ito. Okay, so from 3 to 1. And then, punta siya sa ground. From here, akyat siya dito. Okay? Hindi siya bababa dito kasi hindi niya nakikita yung ground dyan. Okay? Dito niya nakikita yung ground and balik siya dito. Okay? So, ganun yung magiging current flow. Now, maintindihan niyo na rin kung bakit ganyan yung arrangement ng diodes. Okay? If you arrange it differently, well, depende kung paano niyo arrange, either magkaroon kayo ng current or wala talagang current or iba yung waveform na makukuha ninyo. Okay, gagawin niyo naman yan sa experiment. Okay, sa lab. Okay, and I'm sure na mag-enjoy kayo na i-assemble yan, assemble ng tama. At pag maling pag-assemble niyo, siyempre mali yung waveform din. Siyempre, if you figure out niyo kung bakit mali. Right? Okay. So, ang tawag dito sa circuit na ito is a full wave bridge rectifier. Bakit siya tinawag na bridge rectifier? Kasi, dahil sa bridge circuit na yan. Okay? Now, this is the most common type of rectifier circuit na ginagamit. So kung magre-rectify kayo ng signal, ginagamit niyo ay bridge rectifier parati. Kasi malinis yung signal pag bridge rectification. Kumpara niyo dito. Okay, tawag dito. Well, malinis din naman dito, pero ang tawag dito? Well, hindi dito kung ito lang pagbabasehan ko hindi ko masabi. Pero mas practical yung bridge rectifier. Okay, oo nga pala. Nakalimutan kong banggitin. So may mga numbers kayo nakikita dito. 1N4001. Yan yung ano. Pag tawag dito, yan yung label number ng diode.
Okay, so maraming iba't ibang klaseng diodes. Yung pinaka-common is 1N400, 4001. Okay. Siyempre, pag bibili kayo sa tindahan ng diode, sabihin nyo lang, diode, okay na yun. Okay. Hindi nyo na kaya sabihin yung 1N4001. Pero kung gusto nyo makita yung specifications, kasi merong tinatawag na data sheet for that. Lahat ng electrical devices ay merong data sheet. Ano klase natin? 3 o'clock. Lahat ng tawag dito, lahat ng electrical components ay merong data sheet. Even yung diode. Ang ibig sabihin ng data sheet is it's a piece of paper na dinidescribe na lahat ng electrical characteristics ng ano na yun, yung diode na yun. Aside, andun yung IV curve, nandun yung tawag dito, internal resistance, okay, and so on and so forth. Operating temperature, yung lahat, everything you need to know nandun sa data sheet. Okay, so pwede nyo i-type sa Google 1N4001 data sheet, makakuha kayo ng information about that particular na diode. Okay? So, yan. Pero pag pumunta kayo sa tindahan at pag sinabi nyong diode, okay, bibigyan kayo ng diode. Pero pag sinabi nyong bridge rectifier, bibigyan kayo ng bridge rectifier. So, square lang siya na ganyan. Okay, square lang siya na ganyan na ando doon na kagad yung diode. So, hindi na siya separated into 4. Hindi na kayo mag-figure out kung paano nyo paikutin yung diode. Kasi yun na yun. Yun na mismo yung diode. Okay, dali. Tignan ko nga kung ano ko dito. Ano na nga sinasabi ko? Pag diode, 1N4001, data sheet. Yan, so may ganyan. So ito yung itsura ng data sheet. Ipili lang kayo dyan. PDF file yan. So yan. So, yan yung itsura niya. From yung dimensions nung diode. Okay? Kung anong klaseng material siya. Okay, kung anong klaseng material. Okay, yung maximum rate, yung mga ratings niya. So actually, yung pinaka-common is 1N4001 pero meron pa yung iba. Kasi yung 1N4001 ay 50 volts, rated at 50 volts. Recurrent peak DC blocking voltage. Yung RMS voltage niya is 35, pero yung 4007 nasa 700 volts. So depende sa applications na gusto niyo. Okay, yan. So nandiyan lahat ng specs. Okay. Now, ano pa yung sinabi ko isa? Bridge rectifier. Baka nga ipakita niya ay sabi ko na nga ba. Yan. So yan itong nandito sa kaliwa, hindi yan yung commonly available dito. Itong nasa kanan yung commonly available. Yan, kulay. Yan, so makikita nyo dyan sa figure kung saan nyo isasaksak yung terminals. May dalawang waves. Diba? Ito, dalawang waveform. So doon nyo isasaksak yung galing sa AC signal. Okay? Dito nyo ilalagay yung R1. Diyan yung output. Diba? Ang dali-dali para sa 4 na diodes. Pero sa lab, hindi yung gagamitin niya. Ipag-connect, papagamit yata sa inyo yung diode. Hindi ko alam ha. Well, actually, mahal din to. Hindi din siya ganun kamura. Pero available din yan sa lab. Hindi ko alam kung anong papagamit ni Ma'am Kate sa'yo. Ha? Ano lang, mga 10 piso. Ganun. Oo, mahal pa rin yun. I mean, madali yan sirain eh. Pag nagkamali lang kayo ng ano. Pag hindi nyo alam ginagawa nyo, puputok yan. Sayang ito nga, 53 pesos pala sa Shopee. Baka yung 10 piso noon pa yun. Ilan? 10 pieces.
Okay. Yes. Sinasabi rin pala dito yung rating. Ayan, 2 watts, 2 amperes, 1,000 volts. Okay. Power ba yan o yung label niya? Hindi. Ilang watts yan? 2 times 1,000. So 2 kilowatts. Okay. So 2 kilowatts yung max power niya. Okay. So yan. So yan yung bridge rectifier. Okay. Nagre-record pa ba tayo? Okay. Asa na tayo? Okay. So, any questions so far? Any questions so far? Okay. Now, di ba sabi ko kanina, tawag dito, itong rectification na ito, ganyan yung waveform niya, di ba? Essentially, yan ay pwede nyo na i-categorize yan as a direct current. Direct current siya kasi positive lahat ng voltages. Okay? Pero ayaw nyo pang gamitin yung ganyang klaseng output voltage. Kasi nagpa-fluctuate eh. Ang gusto nyo is malinis, flat. Okay, so paano nyo ma-achieve yung flat na voltage? Ang gagawin nyo is magdadagdag kayo ng capacitor. Okay? So dun sa rectifier ninyo, okay, so may rectifier dyan na circuit, magdadagdag kayo ngayon ng capacitor. Now, anong value ng capacitor ang idadagdag ninyo? So ang idea is this. Di ba tinanong ko kayo kanina kung ano yung isang period? Tama. Ano yung isang period? 167 milliseconds. Tama? 167 milliseconds. Ano ang kalahati ng period? 83. Diba? Around 83 milliseconds. Diba? So yung from here to here is 83 milliseconds. Ay, hindi, half period. So 167 yan, milliseconds. And then from here to here is 83 milliseconds. Tama? Ngayon, ang gusto niyo mangyari is, well, first of all, bakit kayo naglalagay ng capacitor dyan? Ano bang ginagawa ng capacitor? Store ng charge. Habang umakyat yung waveform, kung ano man yung voltage ng waveform, yun din yung voltage across the capacitor. Remember now, you're taking the output across the capacitor. Okay? So kung habang umakyat siyang ganyan, kung ano yung voltage ng input voltage, hindi yung voltage across the capacitor. Pero once na ma-reach niya yung peak at magsimula siyang bumaba, ano ang gusto niyong gawin ng capacitor? Definitely magdi-discharge yan, di ba? Pero anong gusto niyong mangyari or paraan ng pag-discharge ng capacitor? Para makakuha kayo ng flat. Gusto niyo na mag-discharge siya ng voltage very slowly. Di ba? Kasi pag mabilis yung discharge niya, sasabayan niya lang yung pagbagsak ng waveform. Right? Pero kung mabagal siyang mag-discharge, tulad dito, di ba? Mabagal yung discharge rate niya, sinusundan niya yung blue line. Sundan niya lang yung blue line. Ang tagal niya mag-discharge eh. Right? Okay? Yun yung gusto niyo mangyari. Now, actually, ang gusto niyo mangyari is, so pagbaba niya dito, okay, nagdi-discharge pa rin yung capacitor. Okay, and then at some point, ito obviously ito ay half-wave rectification. At some point, aakyat na ulit yung voltage. And then pagdating dito sa point na kung saan nag-meet yung pag-discharge ng capacitor, pag-akyat ng signal, mag-charge ulit yung capacitor. Okay, so mangyayari is meron kayong ganitong klaseng paulit-ulit na signal. Okay, just because you chose
That's because you used a capacitor. Okay, so medyo malinis na, no? May konti pa ring bumps, okay? Pero more or less medyo pwede na natin siyang i-consider as flat. Ngayon ang tawag dito ay ripple. Parang sa water, diba? So meron kayong ripple na napoproduce. And yung difference na yan in voltage ay tinatawag na ripple voltage. Okay? So you want a ripple voltage na as small as possible. Okay, so gusto niyo ng ripple voltage na mas maliit para mas flat yung itsura niya. Diba? Okay. Now balik tayo sa tanong ko kanina, bakit gumagamit tayo ng capacitor? Or more specifically, anong gusto niyong characteristic ng capacitor? Okay, para ganito yung maging itsura ng waveform. Ano dapat ang requirements ng capacitor niyo? Yeah, sinabi natin mabagal yung tawag dito, yung discharge rate. How do you achieve that? Ang tawag dito, very slow charging rate. Ha? Bakit mataas? Malaki yung plate. Tama naman. Pero ano yung talagang kino-consider natin dito? Bagal nung discharge niya, di ba? Gano'n siya katagal nag-discharge? Ha? Ano na? Sige, try lang. Yes. Actually, hindi pa nga siya discharge yan. Kasi aabutan na siya ng packet eh. Di ba? So hindi siya fully discharged. Right? Kasi kung fully discharged siya, kailangan paabutin mo yan sa zero. Diba? So, ang tagal nung discharge time niya, di ba? So dapat yung time constant ng circuit ay haba, maikli, zero. Well, ideally infinite, di ba? Pero hindi ka naman makakuha ng infinite na time constant. Ano bang tawag dito? Ano bang time constant? Tawag dito mathematical na equation for time constant. R times C, di ba? R times C. Kaya tama ka na sinabi mo na high capacitance. Kasi kung mataas yung capacitance, edi mataas din yung time constant. So you want a time constant that is what? Long. Pero anong ibig sabihin ng long? Siyempre kailangan nyo i-quantify yan. Hindi din. So i-quantify niya based on what parameter na alam niyo na alam sa frequency, di ba? Or sa period. Anong period nito? Pag 60 Hz, anong period? 167 milliseconds. So ito ngayon yung isang period natin. Yan, isang period natin yan. Okay. So ano yung discharge rate na gusto mo in relation dun sa period? Para masabi mo na, okay, maganda yung value ng capacitance. Ano yung typical na ginagamit sa 102? Daming hugot sa 102. Paano nyo alam na ang isang tawag dito, ang isang capacitor ay na-discharge na fully or na-charge na fully? Ano yung ginagamit nyo? Ilang time constants? 5. So gusto nyo ng 5 time constants at least. So ibig sabihin 5 times 1.167. So around 830 milliseconds. Okay? Or 1 second na time constant. So when you choose
the value of your resistor and your capacitor in such a way na yung time constant is at least 5 time constants. Yes? Diba? So kung 5 time constants yan, ang tagal-tagal nyo mag-discharge, then you have that small ripple. The higher the time constant, yung ripple voltage ay liliit ng liliit. So mas mag-iitsurang flat siya. Okay? So meron tayong paraan para i-calculate yung mga ganyang bagay. Okay, so yan. So ito yung large sa letter A, yan yung malaking ripple voltage. Ibig sabihin hindi nyo na-filter ng maayos yung signal. Okay, so what the capacitor actually does is nag-filter siya ng signal. So filter out niya yung ripple, yung AC na component para maging flat. Okay, so anong klaseng filter to? Low pass or high pass? You're taking the output from the capacitor. High pass or low pass? Huh? Sana ito na pala yung first exam para prelude na sa second exam. Well, at least alam ko itatanong sa second exam. Ano? Low pass or high pass? Well, ito lang isipin nyo. Gusto nyo ba yung 60 Hz na yan? Gusto nyo bang makita yung 60 Hz na yan na signal o ayaw? Ayaw kasi nga gusto nyo nga flat eh. O kung ayaw nyo ng low frequency, kailangan ng filter na gamitin nyo ay high pass. Kasi gusto nyo i-cut off yung low pass na filter. Eh yan naman ang capacitor, di ba? If you take the voltage across the capacitor sa isang RC circuit, then you get a tawag dito high pass filter. Di ba? Pag sa impedance curve, low frequencies ang taas ng impedance ng capacitor. Right? So at low frequencies, mataas yung capacitive reactance. So ibig sabihin, hindi siya nagpapadaan at low frequencies. So, yung letter B implies na anong tawag dito? O yung pinapakita ng letter B is small ripple voltage. Okay, so dito mas maganda yung paraan niya ng pag-filter. Now, both A and B, ang input na ang filter dito is half-wave rectified signal. Okay, so anong tawag dito? Dito sa next na figure, makikita nyo kung bakit natin gusto nung full wave rectification. Kasi pag full wave rectification, compare niyo itong dalawa. Ito ang ripple voltage pag half wave rectification at ito naman yung ripple voltage pag full wave rectification. Okay? So for the same parameters, you get small ripple voltage pag full wave rectified yung signal niyo. Yes? Sobrang daming information na ba? At least sa pag pinignan niyo yung figure, no? I mean, yung figure is accurate naman. Yan naman talaga nangyayari. Yes? Yeah, tama. Okay lang. Kasi ang haba ng time constant mo. So di ba, for small ang tawag dito, range, mukha naman siyang linear, yung exponential curve. It's a good question. Pero tinitignan lang natin dito is just a small range over a very, very long time constant. Pero tama ka dyan. Pag graph mo yan, exponential talaga. Ano pa? Okay na? Wala nang questions? Sobrang daming information. Paano kung ibibigay ko pa to? Okay, so ito yung equations na mag-aalaw sa inyo na ang tawag dito, i-solve yung
ripple voltage, yung DC voltage. Yung DC voltage. Now, ano ngayon ang DC voltage? Di ba? Pag mag-charge kayo, di ba, gusto nyo kasi ng DC voltage. So, anong DC voltage? Dito, makikita nyo yung ripple voltage. Pag kinuha nyo yung kalahati ng ripple voltage at i-add nyo yun dun sa lower na voltage, so yung kalahati niyan, yan yung DC voltage niya. Yan yung 9 volts na sinasaksak nyo sa ano nyo, sa devices niyo para mag-charge. 9 volts o 12 volts, 6 volts. No. Okay? So, paano natin complete lahat yung mga yan? Dito na tayo sa slide. Sa slide na yan. Lahat ng tawag dito, computation ay nandiyan na sa, lahat na equations nandiyan na sa slide. Bago ko makalimutan, diba, kung balik lang tayo saglit dito. Okay, ito. Alam niyo ba kung bakit apat yung linya or minsan dalawa, minsan anim? Yes, number ng battery. So, ibig sabihin, dalawang batteries yung kailangan nyo doon. So, kung 3 volts yun, dalawang 1.5. Okay. Galing, no? Lahat merong ibig sabihin. Okay. Ha? Wala, saan ka makakuha ng 3 volts? Na battery? Ang meron lang is 1.5 tsaka, anong tawag doon? 9 volts, di ba? Oo naman. Ang tawag dito, iba yata yung power rating ng 9 volts. So, kailangan nyo reconsider. Low power lang yung mga 1.5. Pero pag yung 9 volts, mas mataas yata yung power. So, okay. So, ano ba ito ibang slides? Sige, i-skip muna natin. Dito na tayo tumigil sa ano. Hindi, tigil tayo dito. Ibig sabihin, i-discuss pa natin ito. Huwag muna kayong tumayo. Yung next two slides ang natin. Okay? Ang i-skip na natin. I-ano na natin sa next meeting. Okay. Basically, yung tanong ni Ruel is, bakit hindi exponential? Exponential siya talaga kasi yung discharging ng capacitor is based on, or ay exponential yung behavior. Kaya we start off with an equation that is exponential. Okay, di ba? Yan yung equation for discharging a capacitor. Yung 1/RC dyan is yung time constant or 1/time constant. Right? Tama? Okay. Gagamitan niyo yun ng Taylor series. First two terms lang naman. Siyempre, yung first term parati sa Taylor series exponential is 1, and then the second term is minus x. Diba? So ito ay minus t over RC. Kaya, ang makukuha nyo is this, pag in-expand nyo sa Taylor series. Okay? Anong ibig sabihin yan? So, ito yung VP in nyo. Ito, yan yung ripple voltage. Kaya yung voltage is VP in minus yung ripple voltage. Okay, so VP in minus yung ripple voltage. VP in minus itong ripple voltage. Okay, so ito yung expression natin for the ripple voltage. Yung T dyan, yung small t naging capital T kasi gagamitin natin is yung period. Okay? Now, yung original na signal mo is 60 Hz, ano yung period niya? 167 milliseconds. Pag half-wave rectified, ano ang period niya? Hindi, sorry. Tama ka na, hindi, sorry. Half-wave rectified, ano yung frequency ng signal? Half-wave rectified siya. Hindi, putol yung half nun. Bakit 30? Hindi, titignan nyo kung gaano ka-frequent.
60 pa rin. 60 pa rin. Patay lang yung patay lang yung kalahati ng 60. 'Di ba? Kasi yun yung isang cycle mo eh. Whoop, flat. Whoop, flat. Pero it happens 60 seconds. 60 times per second. Okay? Now, if it's full wave rectified, ano na yung frequency niya? Hindi, kasi originally 60 yan, yan yung isang cycle. Ngayon, nung naging na siya, full wave rectified, in one cycle nung 60, naging doble na. 120. Kasi twice na siya eh. Di ba? Twice na siyang nag-ano. So 120. Ano ngayon yung, ang tawag dito, ano ngayon yung frequency, ano yung period ngayon for a full wave rectified signal? 83. 83 milliseconds. Okay, so tandaan niyo yung mga yun ha. Now, itong nakikita niyong figure dito is full wave or half wave? Full wave. So, ibig sabihin, this is, anong tawag dito? Kung ang frequency is F, then yung period is T. Kaya yung T, yung small t dun sa taas, okay, ay pinalitan ng big T dito kasi pinapalitan natin yan ng period. Okay, period no. Okay, now, if this is a, anong tawag dito? Okay, so if this is a 60 Hz signal, yung period na ilalagay nyo dyan is, ang tawag dito? So kung signal is 60, ang period na ilalagay nyo dyan is 2 over T over 2. Ulit. Pati ako nalito eh. So, F originally is 60 Hz. Okay, pero na doble nung, anong tawag dito? Okay, so ibig sabihin yung period ay nahati. Tama? So kung ito ay kung ito ay 1 over T, ito ngayon ay 1 over T over 2. So 2 over T. Right? So dito magiging T over 2. Okay, kaya dito makikita nyo T over 2 daw. Yung ripple voltage. Okay? So yung DC is nothing but yung input, okay, times yung itong ripple voltage divided by 2. Kaya ito yung makikita nyo dyan. Ay, sorry. Kaya may 2 dito kasi divide mo by 2. Pero yung T dito is 120 or 1 over 120. Kaya naging 240 dito. Okay, so yan yung reason kung bakit yan yung equation. Ganyan yung equation. Okay, 1 over 240. So yan yung DC voltage. So now you have a way to compute kung ano yung DC voltage. Pero malalaman nyo na rin kung ano yung ripple voltage dito. Okay, so for example, if you have an input voltage of let's say 5 volts, tapos ang time constant nyo is 5 times the period, di ba? So, ano yung ripple voltage nyo ngayon doon? So, 5 volts, tapos ito yung period, pero yung time constant nyo is 5 times ng period. So, 5t, diba? So, cancel definitely yung t dyan. So, ang ripple voltage nyo is 1 volt. Okay? So kung tataasan nyo ngayon yung time constant, kung hahabaan nyo yung time constant, gawin yung 10 times, di ang ripple voltage nyo is 0.5 volts. Okay? Okay. So kung 0.5 volts ang ripple voltage niyo, isisingit nyo ngayon yan dito, divide nyo pa yung 0.5 volts by 2, so 0.25. So yung DC voltage nyo ngayon is 5 volts minus 0.25, so 4.75 volts. Okay? Okay, mag-alala, meron tayong problem solving session. So, okay, so dahil sa Teacher's Day, sana nga may pasok na lang, di ba? Para may regalo kami. Ano no? Bakit walang nag-imbento ng Students' Day, no? Ano?
Dahil doon, mamumove schedule natin ang isang meeting. So mamumove din yung exam. Ano na? So, anong tawag dito? In-adjust ko na yung schedule sa Google Calendar. Makikita nyo doon kailan yun.